Di ako nakapag-eskwela noong 2020 dahil sa pandemya kaya nagtipon kami ni Sister Liu para kumain at uminom ng mga salita ng Diyos. Si Sister Liu ang diakono ng ebanghelyo sa aming simbahan. Pagkalipas ng ilang buwan, natuklasan kong responsable siya sa kanyang mga tungkulin at napakamapagmahal niya. Kung may problema o paghihirap man ng mga kapatid, lagi siyang nakakahanap ng mga salita ng Diyos para magbahagi at malutas ang mga ito. Marami rin siyang naisulat na artikulo ng patotoo. Naramdaman kong mahusay siya sa paghahangad niya. Dagdag pa rito, hindi napakaganda ng kalagayan ko. Pero malaki ang naitulong niya sa akin at kagiliw-giliw siya. Maganda ang impresyon ko sa kanya. Matapos ko siyang makilala ng maiksing panahon, napagtanto kong mahilig siyang magkwento tungkol sa mga tagumpay niya ng positibong pagpasok kapag may nangyayari sa kanya. Pero laging pahapyaw lang niyang tinatalakay ang mga tiwaling disposisyong naibunyag niya, ang mga kinahinatnang resulta at kung paano siya nagnilay sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos. Parang meron siyang tayog, dedikado sa kanyang paghahangad at wala siyang katiwalian o kamalian. Ramdam kong may hindi tama sa pag-uugali ni Sister Liu. Ang ganong pagbabahagi ay di tunay na kaalaman sa sarili, na di nagpapakita ng magandang halimbawa. Kung siya ang responsable sa ilang lugar ng pagtitipon, alam kong titingalain siya ng mga kapatid na walang pagkaintindi. Kung magpapatuloy yon, sigurado ako na madadala sila sa harap niya. Higit pa ron, ang mga pagtitipon ay para sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, sa pagtulong sa pagpasok sa buhay ng isa't isa. Tama. Pero sinarili ni Sister Liu ang karamihan ng oras ng pagbabahagi na nakaapekto sa buhay iglesia ng mga kapatid. Dapat banggitin ko to sa kanya, na dapat may mga limitasyon sa ganitong klase ng pagbabahagi. Pero naisip ko, mas matagal na siyang nasa pananampalataya kesa sa akin. Kaya kung pupunahin ko siya, sasabihin ba niyang hindi ko alam ang lugar ko at sinasadya kong makipagtalo sa kanya? Magiging nakakahiya kaya yun para sa kanya? Ano nang iisipin niya sa akin? Kaya naman ay hindi na lang ako nagsalita. Isang araw, nagdaos siya ng pagtitipon kasama namin at nagbasa kami ng ilang sipi ng mga salita ng Diyos tungkol sa kung paano kami pababayaan at aalisin ng Diyos kung hindi namin isasagawa ang katotohanan. Tumagos talaga ito sa puso para sa aming lahat. Pagkatapos basahin ng mga siping ito, isinalaysay niya ulit ang iba't iba niyang karanasan. Sinasabi sa amin ng mga bagay, pero hindi niya nabanggit kung aling mga aspeto ng katiwalian niya ang naibunyag niya o kung paano ba siya nagnilay. Gusto kong direktang punahin ang kanyang problema. Pero nakita ko si Sister Liz sa tabi ko na walang sinasabi habang si Sister Lynn ay sumasang-ayon. Nag-alala ako na kung may sabihin akong derechahan tungkol kay Sister Liu, ay baka maramdaman niyang sinusubukan ko lang na pagmukhain na siya'y masama. Kung kami lang sanang dalawa, pwede ko siyang banayad na paalalahanan. Pero kasi, naroon ang dalawa pang sister. Kung magsasalita ako ngayon, naisip ko, mapapahiya kaya si Sister Liu? Masisira kaya nito ang relasyon namin? Magsisimula bang mag-iba ng husto ang pakikitungo niya sa akin? Pero gusto ng Diyos ang matatapat na tao na makatarungan. Kaya kung hindi ako nagsasalita, labag yun sa kalooban ng Diyos. Siyang Tama tunay. yun. Natural na nakaramdam ako ng pagtatalo sa loob ko at hindi ko matagalan ang pagtitipong yon. Sa sandaling yon, nakita ko ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Mainam. Kapag nagpapatotoo para sa Diyos, talakayin kung paano siya humahatol. Kung anong mga pagsubok ang ginagamit niya para baguhin ang mga tao. Talakayin mo rin ang katiwaliang nahayag sa iyong karanasan, kung gaano ang tiniis mo, at kung paano kayo nalupig ng Diyos, magsalita kung ganong tunay na kaalaman tungkol sa gawain niya ang meron kayo. At kung paano dapat magpatotoo sa kanya at suklian ang pag-ibig niya. Lagyan niyo ng substansya ang ganitong wika, habang inilalagay ito sa payak na paraan. Huwag ninyong pag-usapan ng mga hungkag na teorya. Magsalita kayo na mula sa puso. Ganito ang dapat ninyong maranasan. Huwag maghanda ng mga malalim at hungkag na teorya para magpakitang gilas. Sa paggawa nito ay nagmumukha kayong mapagmataas. Magsalita kayo tungkol sa mga bagay mula sa inyong karanasan, na totoo at kapaki-pakinabang sa iba, at pinakanararapat na makita nila. Amen. Amen. Ang tunay na patotoo ay dapat kaalaman ng iyong mga tiwaling disposisyon batay sa mga salita ng Diyos.
ang iyong pagkaunawa sa gawain ng Diyos, at kung saan nahahanap ang isang landas ng pagsasagawa. Tinutukoy nito ang kalagayan ni Sister Liu. Kaya ini-highlight ko ang siping ito sa computer, umaasang sa ganitong paraan ay makukuha nito ang atensyon ni Sister Liu para mamulat siya sa kanyang pagkakamali sa pagbabahagi niya ng karanasan. Sa ganong paraan, di ko na siya kailangang punahin at maiiwasan kong mapasama ang loob niya. Pero hindi na pagtanto ni Sister Liu ang gusto kong sabihin. Gusto ko itong banggitin pero baka di niya tanggapin to. Kaya sinabi ko na hindi pa natin nakikilala ang sarili natin gamit ang salita ng Diyos o nahahanap ang landas ng pagsasagawa sa mga salita niya. Pero hindi pa rin niya naunawaan ang ipinaparating ko. Naisip ko, sa palagay ko maituturing na yung pagtuturo sa kanya. Kung di pa rin niya nakikita ang kanyang problema, wala itong kinalaman sa akin. Tapos, hiniling ng mga leader sa mga kapatid na magsulat ng pagsusuri sa mga diakono ng iglesia. At ako ang inatasang mangolekta ng lahat ng yon. Gusto kong magsulat ng tapat na pagsusuri kay Sister Liu pero nakita kong karamihan sa mga kapatid ay nagsabi ng mga positibong bagay tungkol sa kanya sa ilang aspeto. Konti lang ang may negatibong nasabi sa kanya. May isa pang ang sister na kakakilala lang sa kanya na ang sinulat ay puro magagandang katangian. Naisip ko, kung ako lang ang pumupuna sa kanya, iisipin kaya ng mga leader na may kung anong samaan ng loob sa pagitan namin na sinasadya kong asintahin siya? Paano kung bumisita ang mga leader para alamin ang tungkol sa kanya at malaman ni Sister Liu na sinabi ko ito sa likuran niya? Magagalit kaya siya sa akin nun kung ganun? Hindi ba kami nun malalagay na dalawa sa isang hindi pagkakasundo? Tapos kahit nagsulat ako tungkol sa ilang pag-uugali niya, sinabi ko ring mababa ang espiritual kong tayog at pwedeng mali ang pagkaunawa ko. Sa isang pagtitipon, ipinagtapat ko ang karanasan ko nung panahong yon. Sinabi ng isa sa mga sister doon na ito ang pag-uugali ng taong mapagpalugod at sinabing, may masamang hangarin ng mapagpalugod ng tao. Masakit at nakababagabag na marinig siyang sabihin ng mga salitang may masamang hangarin. Pero matagal ko nang alam ang tungkol sa problema ni Sister Liu. Di ko lang sinasabi para protektahan ang relasyon ko sa kanya. Hindi ko siya tinulungang makilala ang katiwalian niya at malutas ang problema niya. At walang pagkaintindi ang mga kapatid ko at nailigaw sila, kaya siya'y tiningala nila. Mapaminsala ang nagawa kong to. Ginagawa ko nitong taong may masamang hangarin. Nakaramdam ako ng kaunting pagsisisi at kalaunan. Nabasa ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Anong tawag pag nakikita mong may problema ang tao, ngunit di mo tahasang sinasabi? Upang maiwasan ninyo ang komprontasyon, isa itong pilosopiya sa pamumuhay. Sinasabing ang isa pang paraan ay sabihin na maliit ang tayog ko ngayon at hindi ko ito nauunawaan. Kapag nauunawaan ko na, sasabihin ko sa'yo. Ito'y pagtatangkang lokohin ng iba. Di mo ba lubos na nauunawaan ng anuman? Wala ka bang anumang saloobin? Mayroon, ayaw mo lang sabihin sa takot na makapagdulot ng sama ng loob. Amen. Nakababagabag ang pagbabasa ng mga salita ng Diyos at sinisi ko ang sarili ko. Matagal ko nang natuklasan na laging itinataas ni Sister Liu ang sarili niya at nagpapakitang gilas. At di nakatutulong ang ganong pagbabahagi sa pagpasok sa buhay ng mga kapatid. Marami rin yung nakakain na oras. At nakaapekto na rin sa wastong buhay iglesia. Sa kabila nun, pinanatili kong tikom ang bibig ko para protektahan ang relasyon namin. Habang sinusulat ko ang pagsusuri ko, gusto kong ibunyag ang lahat ng ito. Pero nang makita kong nagsasabi ng magagandang bagay sa kanya ang lahat, gumaya na ako sa takot na makapagpasama ng loob. Kahit nagsulat ako tungkol sa ilang pag-uugali niya, sinabi ko ring mababa ang tayog ko at kulang ako sa kabatiran. Pero malinaw ko nang nakikita kung anong nangyayari. At may mga opinyon ako. Pero nag-alangan akong basta bumigkas ng salita dahil sa takot kong mapasama ang loob ng iba. Laging inilalantad ng mga salita ng Diyos ang katiwalian ko at ibinubunyag ang mga iniisip ko. Talagang nanlumo ako at nahiya. Dahil sa takot na mapasama ang loob niya, hindi ko direktang sinabi ang mga opinyon ko. Ang mga interaksyon ko'y mula sa pananaw ng di mananampalataya. Anong klaseng mananampalataya ako? Pagkatapos nun, nanood ako ng video ng pagbigkas ng mga salita ng Diyos. Panoorin natin ito. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos,
Karamihan sa mga tao ay nais hanapin at isagawa ang katotohanan. Ngunit kadalasan ay may pagpapasya at hangarin lamang sila na gawin iyon. Hindi nila taglay ang buhay ng katotohanan sa loob nila. Dahil dito, kapag nakahaharap sila ng masasamang puwersa o nakatatagpo ng mga taong buktot at masasamang tao na gumagawa ng masasamang gawa, o ng mga huwad na pinuno at antikristo na gumagawa ng mga bagay sa isang paraang lumalabag sa mga prinsipyo, sa gayon ay nagdaranas ng mga pagkalugi ang gawain ng sambahayan ng Diyos at napapahamak ang mga taong hinirang ng Diyos. Nawawalan sila ng lakas ng loob na manindigan at magsalita. Ano ang ibig sabihin kapag wala kang lakas ng loob? Ibig bang sabihin niyan ay kimika o hindi makapagsalita? O hindi mo ito lubos na nauunawaan? At sa gayon ay wala kang tiwalang magsalita? Wala iyon sa mga ito. Ito ay na ikaw ay kontrolado ng iba't ibang uri ng tiwaling disposisyon. Ang isa sa mga disposisyong ito ay ang pagiging tuso. Inuuna mong isipin ang iyong sarili na nag-iisip ng, kung magsasalita ako, paano ako makikinabang dito? Kung magsasalita ako at may sumama ang loob, paano kami magkakasundo sa hinaharap? Tusong pag-iisip ito, hindi ba? Hindi ba't bunga ito ng isang tusong disposisyon? Ang isa pa ay makasarili at masamang disposisyon. Iniisip mo, ano ang kinalaman sa akin ng kawalan ng mga kapakinabangan sa sambahayan ng Diyos? Bakit ako mag-aalala? Wala itong kinalaman sa akin. Kahit na makita at marinig ko itong mangyari, hindi ko kailangang gumawa ng kahit ano. Hindi ko ito pananagutan. Hindi ako pinuno. Nasa loob mo ang mga gayong bagay na tila umusbong ang mga ito mula sa iyong walang malay na isip. At tila ba sumasakop ang mga ito ng mga permanenteng kalagayan sa iyong puso. Ito ang mga tiwali at satanikong disposisyon ng tao. Kinokontrol ng mga tiwaling disposisyong ito ang iyong saloobin at itinatali ang iyong mga kamay at paa. At kinokontrol ng mga ito ang iyong bibig. Kapag may nais kang sabihin na nasa iyong puso, umaabot sa iyong mga labi ang mga salita, ngunit hindi mo binibigkas ang mga ito. O kung magsalita ka, paligoy-ligoy ang iyong mga salita na nag-iiwan ng puwang upang makapanlinlang. Sadyang hindi ka talaga nagsasalita ng malinaw. Walang naramdaman ang iba pagkatapos kang marinig, at ang suliranin ay hindi nalutas ng sinabi mo. Iniisip mo sa iyong sarili, nagsalita naman ako, maalwan ang aking budhi, natupad ko ang aking tungkulin. Ang totoo, alam mo sa iyong puso na hindi mo sinabi ang lahat ng dapat mong sabihin, na ang sinabi mo ay walang bisa at nananatili ang pinsala
sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Hindi mo natupad ang iyong responsibilidad, ngunit lantaran mong sinasabi na natupad mo ang iyong responsibilidad o hindi sa iyo malinaw ang nangyayari. Hindi ka ba ganap na nasasailalim ng kontrol ng iyong tiwali at mga satanikong disposisyon kung gayon? Kahit na positibo at umaayon sa katotohanan ang iniisip mo sa iyong puso at ang mga bagay na pinaniniwalaan mong tama, hindi ikaw ang Panginoon ng iyong bibig. At hindi kailanman tumutugma sa nilalaman ng iyong puso ang sinasabi mo. Laging kailangang dumaan sa iyong isip at mga kaisipan ang iyong mga salita bago mo bigkasin ang mga ito. Hindi masasabi ng iba ang kahulugan sa likod ng mga ito at nasisiyahan ka ng husto sa sarili mo. Wala ka talagang pakialam kung nagawa man ang trabaho o hindi. Ganito ka mag-isip. Amen. Amen. Inilarawan ng mga salita ng Diyos ang tunay na kalagayan ko. Walang ibang ginagawa si Sister Liu kundi itaas ang sarili niya sa pagbabahagi na ginagambala ang iglesia. At malinaw na nagsalita dapat ako. Pero masyado akong naging maingat sa takot na mapasama ang loob ng iba at hindi ako nangahas magsalita. Ganap akong kinontrol ng tiwaling disposisyon ko at hinayaan ko itong takpan ng bibig ko. Iniiwan akong hindi makagawa ng isang tama o positibong bagay. Nagpaligoy-ligoy ako sa gusto ko talagang sabihin nun. Ginagawa itong nabago, napahina. Kaya nang sinabi ko ito sa sister ko, wala na itong naitulong. Sa panlabas, ikinubli ko ang sarili ko sa imahe ng mabuting tao. Pero sa loob, nag-isip ako kung paano ko poprotektahan ng mga ugnayan ko sa iba. Handa akong makitang magdusa ang buhay ng mga kapatid para maprotektahan ang katayuan at imahe ko. Makasarili ako, mapanlinlang at walang pagkatao at katwiran. Nakukonsensya ako habang nagbabalik tanaw sa lahat ng pag-uugali ko nung mga panahong yon. Hindi ko inasahang panghuli ko nalang iniisip ang katotohanan para sa mga interes ko at di ito isinasagawa. Naalala ko ang siping ito. Makapagsasagawa ka ba ng pagkamatuwid para sa Diyos? Makakapagsalita ka ba para sa akin? Maisasagawa mo ba ng matatagang katotohanan? Amen. At pagkatapos, nabasa ko ang siping ito. Ang mga kabataan ay hindi dapat mawalan ng katotohanan o magkimkim ng pagpapaimbabaw at pagiging hindi matuwid. Dapat silang maging matatag sa wastong paninindigan. Hindi sila dapat magpatangay. Dapat may tapang na magsakripisyo at lumaban para sa katarungan at katotohanan. Dapat silang maging matapang upang di sumuko sa pang-aapi ng puwersa ng kadiliman at baguhin ang kabuluhan ng kanilang pag-iral. Hindi dapat isuko ng kabataan ang sarili sa paghihirap, kundi dapat silang maging bukas at prangka at mapagpatawad sa mga kapatid. Siyempre, ito ang mga hinihiling ko sa lahat at ang aking payo sa lahat. Ito ang aking mga salitang magpapaginhawa sa lahat ng kabataan. Magsagawa kayo ayon sa mga salita ko. Ang kabataan ay di dapat mawalan ng paninindigan na magsagawa ng pagkakilala sa mga issue at maghanap ng katarungan at katotohanan. Dapat ninyong hangarin ang lahat ng bagay na maganda at mabuti. At dapat ninyong matamo ang realidad ng positibong bagay. Dapat kayong maging responsable sa inyong buhay at huwag ninyong maliitin ito. Amen. Gusto ng Diyos na malaman natin ang mali sa tama, pumanig sa naaayon, huwag gumaya sa iba, at itaguyod ang katarungan at mga prinsipyo. Tama. Sa akin naman, nakita ko na ang problema kay Sister Liu pero di ako tapat na taong kayang ituro ang pagkakamali niya at di ko rin sinubukang tulungan siya ng may pagmamahal. Sa halip, naging mapagpalugod ako ng iba. Kaya nabigo akong maipabatid sa kanya ang pagkukulang niya sa huli. Nagdudulot ako ng kapahamakan sa kanya. Lalo kong sinisi ang sarili ko.
Hindi na ako pwedeng maging ganito. Kailangan ko ng isagawa ang katotohanan at maging tapat na tao. Tama. Sa isang pagtitipon kung nasaan si Sister Liu, sinabi ko sa kanya kung ano ang problema niya. Na ang magagandang pag-uugali niya lang ang ibinabahagi niya, pero di tinalakay ang pagbubunyag ng katiwalian niya. Na malamang ay para tingalain at sundin siya ng ibang kapatid na isang paglaban sa Diyos. Sinabi kong ang pagbabahagi sa katotohanan ay dapat nakabatay sa katiwaliang isinisiwalat natin. At isinasama sa salita ng Diyos para maunawaan ang sarili natin at matalakay kung paano tayo nabago. Matutulungan natin ang mga taong magkaroon ng kaalaman at makilala ang mga satanikong disposisyon at makita na nakakapagpabago ang mga salita ng Diyos. Ito lang ang pagpupurit pagpapatotoo sa Diyos. Tama. Nang matapos ako, inamin ni Sister Liu ang mga problemang ito. Idinetalya niya ang pagnanais niya ng katayuan. Tinalakay niya ang mga tiwaling kaisipan at ideya niya. Sinabi niyang mabuti na lang daw at natukoy ko yun at nakatulong ang pagsasabi ko at dalasan ko raw ang pagpapaalala. Salamat sa Diyos. Nang marinig ko yun sa kanya, nakaramdam ako ng hiya. Halata namang makakatulong sa kanya ang pagsasabi ko nun. Pero nag-alala akong baka mapasama ko ang loob niya kapag diniretsa ko siya. At baka sumama ang maging tingin niya sa akin. Kaya niya naman palang tanggapin ang katotohanan, di gaya ng iniisip ko. Ako pala ang problema, ang pagiging duwag, tuso at mapanlin lang ko. Pagkatapos gawin ito, saka ko lang nakita na ang pagsasagawa ng katotohanan ay di lang nakakatulong sa iba, nakakagaan din to ng kalooban ko. Tama. Salamat sa Diyos. Matapos yun, pinanood ko ang 2 pagbigkas ng mga salita ng Diyos. Ibabahagi ko ito sa inyo. Sige. Sabi ng makapangyarihang Diyos, napipinsala ng mga tao ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Nagagambala nila ang normal na pagpasok ng mga kapatid at napipigilan pa ang mga tao na magkaroon ng normal na buhay iglesia at normal na buhay espiritual habang hinahangad nila ang sarili nilang mga interes. At ang lalong mas seryoso pa nito ay kapag hinahangad ng mga tao ang sarili nilang mga interes, mailalarawan ang gayong pag-uugali bilang pakikipagtulungan kay Satanas na pinsalain at hadlangan sa pinakasukdulang antas ang normal na pag-unlad ng gawain ng Diyos at pigilan ang kalooban ng Diyos na maisakatuparan ng normal sa mga tao. Ito ang kalikasan ng paghahangad ng mga tao ng sarili nilang mga interes. Kapag nagagawa ng isang taong naghahangad sa katotohanan na isaalang-alang ang kalooban ng Diyos at maintindihan ang pasanin ng Diyos, ang lahat ng patungkol sa pagganap ng kanyang tungkulin ay sumusuporta sa gawain ng sambahayan ng Diyos. Nagagawa niyang dakilain ng Diyos at magpatotoo sa Diyos. Pakinabang ang dulot niya sa mga kapatid at nakakamit ng Diyos ang kaluwalhatian at patotoo mula sa Kanya at kahihiyan naman ang hatid kay Satanas. Bilang resulta ng kanyang paghahangad, nagkakamit ang Diyos ng isang nilalang na tunay ngang may kakayahang matakot sa Diyos at tumalikod sa kasamaan at nagagawang sambahin ang Diyos. At bilang resulta rin ng kanyang paghahangad, ang daan para sa kalooban ng Diyos ay nagiging malinaw. At ang gawain ng Diyos ay umuunlad. Sa mga mata ng Diyos, positibo ang gayong paghahangad. Ito ay aktibong tumutulong at napakalaki ng pakinabang nito
para sa sambahayan ng Diyos at sa mga iglesia. Kung wala kang kakayahang gawin ang anumang hinihiling ng Diyos, sundin ang anumang isinasaayos o hinihingi sa iyo ng Diyos, hindi ka sumusunod sa Diyos. Sumusunod ka kay Satanas. At nasaan si Satanas? Sa puso ng mga tao. Dapat ninyong salaminin ang inyong sarili ng madalas at suriing mabuti ang mga bagay-bagay sa inyong sariling isipan. Kailangan ninyong malaman kung alin sa mga bagay na nasa inyong kalooban ang mga pilosopiya sa pamumuhay, alin ang mga sikat na kasabihan, alin ang tradisyonal na kultura at alin ang nagmula sa kaalamang intelektual. Kailangan ninyong malaman kung alin sa mga ito ang lagi ninyong pinaniniwalaang tama at alinsunod sa katotohanan. Alin ang sinusunod mo na para bang iyon ang katotohanan at alin ang pinapayagan mong pumalit sa katotohanan. Ito ang mga bagay na kailangan mong suriing mabuti. Partikular na tinatrato mo ang mga bagay na sa tingin mo ay tama at mahalaga bilang katotohanan. Hindi madaling matukoy ang gayong mga bagay. Ngunit kapag nagawa mo ito, nalagpasan mo na ang isang malaking balakid. Ang mga bagay na ito ay pumipigil sa mga tao na isagawa ang katotohanan. Unawain ang mga salita ng Diyos at sundin ang Diyos. Kung gugugulin mo ang maghapon na naguguluhan at hindi alam ang gagawin, kung hindi mo bibigyan ng anumang konsiderasyon ang mga bagay na ito, hindi mo binibigyang pansin ang mga ito, palaging masasaktan ang puso mo na hindi maaalis, kaya mawawalan ka ng kakayahang tunay na sundin ang Diyos at hindi mo maisasagawa ang katotohanan. Amen. Habang pinagninilayan ko ang mga salita ng Diyos, napagtanto kong naging mapagpalugod ako dahil nangingibabaw pa rin sa akin ang mga ideyang ang tao'y para sa sarili niya, bahala na ang iba. Tumatagal ang pagkakaibigan sa pananahimik sa mga kasalanan. Sumambit ng mabubuting salitang umaayon sa mga damdamin at katwiran ng iba at iba pang satanikong pilosopiya. Dahil sa pamumuhay ko ayon sa mga to, naging labis akong sakim, puso at taksil. Palagi kong inisip kung may magiging pakinabang ba ito sa akin. Nakita ko ang problema ni Sister Liu at gusto kong punahin yon. Gusto kong gawin ang hinihingi ng Diyos at maging makatarungan. Pero dahil ayaw kong mapahiya at takot akong masira ang aming ugnayan, dilat kong pinanood na mapahamak ang buhay iglesia nang wala akong lakas ng loob na diretsahin siya. Kahit na nagtalo ang kalooban ko at nakonsensya ako, nagapos at napigilan pa rin ako ng mga pilosopiyang ito at hindi ako nanindigan. Kung mamumuhay ako ayon sa mga satanikong lasong ito, di ko maisasagawa ang katotohanan dahil mali ang pamamaraan ko. Tama. Kalooban ng Diyos na maging tapat tayo na matulungan natin ang ating mga kapatid punahin ang pagkakamali ng isa't isa. Na matamo natin ang katotohanan at makamit ang pagbabago sa ating disposisyon sa buhay. Pero namumuhay ako ayon sa mga satanikong pananaw na to tulad ng tumatagal ang pagkakaibigan sa pananahimik sa mga kasalanan at sumambit ng mabubuting salitang umaayon sa katwiran ng iba. At pinanindigan ko ang mga yon na para bang katotohanan ng mga yon. Akala ko makakasundo ko ang iba kung di ko tatalakayan ang problema ng iba pag nakita ko ang mga yon na naging mabuti ako. Talagang wala ako sa katwiran.
Kung hinanap ko lang ang katotohanan, isinagawa ang pagiging tapat ayon sa mga salita ng Diyos at maagang pinunaang. Problema ng aking sister, baka nabatid niya kaagad yun at nabago. Na nakatulong sana sa buhay niya at naging kapaki-pakinabang sa buhay iglesia. Tama. Kaya ba't ko pinrotektahan ng mga interes ko at di ko isinagawa ang katotohanan? Di ba't sa ganitong gawain, naging kasabot na rin ako ni Satanas sa pagsasabotahe ng buhay iglesia? Purong kasamaan ang pagprotekta ko sa mga interes ko. Napagtanto kong nakakagambala ng buhay iglesia ang pagiging mapagpalugod ng mga tao. Ang paghahanap lang sa katotohanan at pagsasagawa ng pagiging tapat ang nakapagbibigay daan sa ating mga kapatid para magkaroon ng maayos na ugnayan at umaayon sa kalooban ng Diyos. Tama. Nagpapasalamat ako sa gabay ng Diyos na tumulong sa aking maunawaan na ang mapagpalugod ay di tunay na mabuti. At ipinaunawa sa akin ito ang mga sarili kong satanikong disposisyon. Ang pagsasagawa lang ng katotohanan at pagiging tapat na tao ang daan sa kapayapaan at kaginhawaan. Sa hinaharap, pagtutuunan ko ang pagsasagawa ng katotohanan at pagiging tapat. Salamat sa makapangyarihang Diyos. Salamat sa Diyos. Mahal ng Diyos ang matatapat na tao. Tama. Napakabuti niya sa atin.